Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga nagkalat na mga post sa social media na nagbabalak daw si Senator Erwin Tulfo na kakandidatong presidente sa 2028. Total, wala namang mawawala sa kanya. Total, marami man daw sila taga-suporta. Okay. Update. Fund drive for Brave 14 plus 3 Marines. Nakaipon na ulit tayo sa GCash ng 50,000 pesos. Ang total na tulong na naipadala na sa kanila is 630,000. Hoping mga after 2 days, pag makaabot 100,000 na sa GCash, padala ulit tayo. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating panawagan. Yung mga gustong magpadala, ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Ito, nagkalat sa social media. Pati daw silang magkapatid. Rapi Tulfo for President, Erwin for Vice President. Yan. Tapos ngayon, nakita ko naman, Erwin Tulfo. Ito, basahin ko lang ha. At tingnan natin kung totoo ba ito, kung hindi. Lobintoy Vlogs. Erwin, balak makipagsapalaran sa 2028. Wala naman daw mawawala sa kanya. Marami naman siyang taga-suporta. Ang exact word, di umano. Susubukan natin sa 2028. Wala namang mawawala sa atin kung tatakbo tayo bilang Pangulo at alam naman natin na matalino ang mga tao. Pipili sila ng nararapat, hindi manglulustay sa pera ng bayan. So, sinearch ko sa Google, sa AI, ang sagot. Tanong ko, is it true that Senator Tulfo will try his luck to run for President in 2028? Ang sagot po dito is no. It's not true that Senator Erwin Tulfo said he will run for President in 2028. In fact, Senator Erwin Tulfo has explicitly dismissed all rumors and speculation regarding a potential bid for a higher office. He, along with his brother, Senator Rapi Tulfo, has officially ruled out running for either President or Vice President in the 2028 national election. Yun po ang totoo. I hope na hindi magbago kasi kahit nag-pronounce sila na hindi tatakbo, hindi natin alam ang mangyari in the coming months or next year. Ang basa ko dito ang deciding factor is yung impeachment ni VP Sara. In case lang na makonvict siya, in case, although malayo, parang suntok sa buwan na makonvict si VP Sara. In kaso lang na convicted, matanggal sa pwesto si VP Sara, yan, posible na may pag-asa na si Rapi Tulfo na tatakbo Pangulo ba or Vice Pangulo. Kaya lang habang nandyan pa si VP Sara, halos wala silang tsansa. Ganon din si Mayor Leni Robredo ng Naga. Tama yung desisyon niya na huwag tatakbo. Kahit itong si Rapi Tulfo, tama yung desisyon niya na huwag tatakbo. Kasi babanggain nila si VP Sara na super popular, super lakas. It's lost cause. Sa mga surveys na legit. Example, WR Numero, Pulse Asia, Publicos Asia, sino pa yun sa SWS. Nangunguna si VP Sara, malayong mga kalaban niya. Kaya tama yung desisyon nila na huwag mo nang tatakbo. Ito, may mga mind conditioning surveys. May nabasa akong post. Sa tandem daw ni Madam Leni at Rapi Tulfo versus tandem ni VP Sara and Senator Amy, lamang mas panalo na daw itong Leni Tulfo tandem. Nung tinignan ko, sino bang nag-survey? Hindi naman nakalagay. Dapat mailagay sino yung nag-survey kasi depende sa credibility ng survey group. Ang credible survey group sa aking obserbasyon, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, WR Numero. Itong tatlo lang. All others, Okta, Tangery, RT Mission, Development Incorporated, and all others, wala akong tiwala. Kaya narinig ko si Mr. Lito Banayo, pinag-usapan din nila itong survey na nangunguna daw si Leni and Rapi. Ang tanong dyan is, bakit nila gawing survey na ilagay nila Leni Rapi na
very clear, nagpahayag na sila na hindi sa tatakbo. Kaya kalukuhan, sabi. Bakit nila ilagay si BP Sara ni Senator Amy na kakampi ni BP Sara tatakbo? Hindi naman nag-pronounce si Senator Amy na tatakbong Vice President. So, ano lang yun? Mind conditioning survey, yung gano'n na nangunguna si Madam Leni at Senator Rafi. Dapat ang magandang survey, individual lang muna. Wala munang paris-paris. Kaya sa individual survey, nangunguna si BP Sara sa labanan ng presidency. Nangunguna rin si Senator Bongo or Senator Padilla sa mga surveys na tatakbong vice presidente. Sa pagkasenador naman, nangunguna si Senator Padilla, sumusunod palagi si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya, buhay na buhay ang mga Duterte boys and girls, o mga allies. Hindi sila, ang taong bayan, marunong talagang kumilat. Ang mga kandidato na dikit sa Marcos Jr., wala na. Na iitsapuera na. At pupulutin sila sa kangkungan. Sabi ng Pangulo, mag-i-endorse daw siya. Sige, subukan natin kung anong kahinat ng kanyang endorse na kandidato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Ano niya ang natagaan na mo yero si ate. Kananing sindag not niya dagang pantay ng mga labangan. O karon mo na niyang iyang balay. Tagaan sa gawas pala nga bahin mo na niyang itsura sa iyang ate. Ay napagbuban O karon mo na niyang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo giyero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mauna po ni ang ilang kaimtang silang salod. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog. So kuha na gyud kanang malata na. Ano ang ilang kahintang, ilang abuhan, kusina nila, wala na napod. So muna niyang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na hit kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop ngayero nga inani na gyud ang itsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Nga naman sa kadugayon, wala gyud mo na kapalit o giro para lang nga makatop mo. Okay, among kita igora manggituan igora among kadadlaw mo pagningon sa akong pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo nag Kuan wala budget. wala na mo wala gyud mo naka-budget
para lang mga pagkaatop mo. So, unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan the farmer. Mag-uuma lang. Mag-uwi. Oo, so